Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang anak ng Black Wind. Nasa loob ng isang silid, nagpupulong ang grupo ng bundok ng Black Wind. Isang tauhan ang lumapit at tumawag, "Young Miss." Sinabi niya, may isang bagay na baka hindi mo magugustuhan. Tungkol ito sa kapatid mo. Matalim na sumagot ang Young Miss na may lilang buhok, "Sabihin mo." Nag-aalalang nagtanong ang tauhan, ano ang relasyon ni Ginoong Xiaojai sa lambak ng Yuming? May kikinig ba ang mga tao mula sa Yuming Valley sa kanya? Sa labas ng bintana, tahimik na nakikinig ang Bloody Baby ni Zuo Fan. Bulong ng Bloody Baby, "Ginoong Xiaojai." Ang Yuming Valley. Sa loob, tumayo ang isa pang tauhan at sinabi, "Kahit tumulong sa atin ang Yuming Valley, ang pabela ng Qianlong ay isa sa 7 pamilya ng imperyo. Pagkatapos nating salakayin sila, tiyak na tutugisin tayo. Tutulungan ba tayo ng Yuming Valley?" Dugtong ng isa pa, "Kung pababayaan nila tayo, tiyak na mamamatay tayo." Tinitigan sila ng Young Miss at malamig na sinabi, "Takot lang kayong mamatay." Sumigaw siya, "Hindi ba kayo nahihiya kung marinig kayo ni Ginoong Laojai na ganyan? Ito ay para mapagaling si Ginoong Laojai. Hindi ba ninyo gustong gumaling si Ginoong Laojai? Nagutos siya, bilasan ninyo at maghanda. Lahat ay susunod sa orihinal na plano." Nang walang pagtutol, sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan, "Opo, Young Miss." Naisip ni Zuo Fan habang nanunood ang Bloody Baby, sa ilang salita lang, agad silang sumunod. Bulong ni Zuo Fan sa dilim, Ngayon, ako naman." Makalipas ang ilang sandali, naiwan ang Young Miss kasama ang katulong niyang si Xiao Kui. Masayang sinabi ni Xiao Kui, ang Young Miss ay napakagaling. May tindig siya ng isang pinuno ng bundok ng Black Wind. Malungkot na sumagot ang Young Miss, "Kung malusog pa ang aking amain, mas magaling siya kaysa sa akin." Walang nangangahas na kalabanan siya. Walang duda sa kanyang kadakilaan. Sinabi ni Xiao Kui, "Gayunpaman, naniniwala pa rin sila sa iyo, Young Miss." Umiling ang Young Miss, "Xiao Kui, hindi mo na kailangang palakasin ang loob ko. Sana pagkatapos nito, makuha ko ang Huilongzang para mapagaling si ama." Tandaan, ang Huilongzang ay ang kayamanan ng pamilyang Luo. Sabi ni Xiao Kui, "Napakamasunurin ng Young Miss. Tiyak na matutupad yan." Biglang may boses na narinig mula sa pintuan, "Mga batang babae." Nagulat silang dalawa. Seryosong sinabi ng boses, "Magkaiba ang obligasyon at ang paggalang sa magulang. At saka, sino ang nagsabi sa inyo na kayang magpagaling ng Huilongzang?" Nakatayo sa pintuan si Zuo Fan, nakangiti, habang ang buwan ay nasa likuran niya. Walang sabi-sabi, agad na sumugod ang Young Miss. Isang kidlat ng lilang enerhiya ang bumalot sa kanyang kamay. Kalmadong sinabi ni Zuo Fan habang nakapikit, 9 Heavy Chi, Lingjia Martial Arts. Ang mga ganyang teknik ay magagamit mo lang sa pakikipaglaban sa isang taong nasa bone forging stage. Ngumisi siya, "Sa kasamaang palad, makakaharap mo ngayon, dahil mayroon ako, ng kapangyarihan ng Bloody Baby." Lumabas ang pulang Bloody Baby at pumulupot sa katawan ng Young Miss. Bumagsak siya sa sahig. Gulat niyang sinabi, Anong ginawa mo sa akin?" Lumapit si Zuo Fan at mahinahong sumagot, "Wala lang, pinaralisa ko lang ang katawan mo. Ngayon sumama ka sa akin." Binubuhat niya ang Young Miss nang biglang sumigaw si Xiao Kui, "Young Miss." Lumingon si Zuo Fan at sinabi, Nakalimutan ko, may isa pa." Sumigaw si Xiao Kui, "Hya!" Sa ilalim ng maliwanag na bilog na buwan, lumipad si Zuo Fan sa kalangitan, bitbit ang 2 dalaga. Bumagsak siya sa loob ng bakuran ng pamilyang Luo pagsapit ng bukang liwayway. Sinalubong siya ng mga gwardya at biro nilang sinabi, "Butler Zuo, kagabi ang sipag mo ah." Mula sa malayo, nakita ito ni Luo. "Yun siyang." Malamig niyang sinabi, "Pare-pareho lang ang lahat ng lalaki." Pagpasok sa loob, inihagis ni Zuo Fan ang 2 sa sahig. Napasigaw si Xiao Kui, Nagising si Xiao Kui at nagtaka, "Nasaan tayo?" Nakita niya ang Young Miss na nakahandusay at nanginginig. Sigaw niya, "Young Miss, anong nangyari sa iyo?" Biglang bumangon ang Young Miss at sinubukang saksakin si Zuo Fan ng isang punyal. Sigaw niya, "Hayop ka!
Madaling sinalo ni Zuofan ang talang gamit ang dalawang daliri. Kalmado niyang sinabi, magaling ang skills mo, pero walang silbihan sa akin. Dinala ko kayo dito para lang magtanong, wala akong masamang intensyon. Kung sasagutin mo ang tanong ko ng tapat, pakakawalan kita mamaya. At mas mabuting huwag kang maglalabas ng sandata sa harap ko. Hinawakan ni Zuofan ang baba ng young miss at idiniin siya sa pader. Galit niyang tinanong, sino ka? Anong ginagawa mo sa lungsod na ito? Hinailan niya ang damit nito at napunit ito. Napasigaw ang young miss, hiya. Muling nagtanong si Zuofan, sino ka? Anong ginagawa mo sa lungsod na ito? Nanginginig sa takot at hiya, sa wakas ay sumagot ang young miss, ako ang ampon na anak ni Lei Yuteng. Dugtong niya, pumunta ako sa lungsod na ito para lipulin ang pamilyang Luo. Tanong ni Zuofan, paano mo gagawin? Sagot niya, sasalakayin ng Yuming Valley ang pabela ng Qianlong at sasamantalahin namin ang pagkakataong iyon para salakayin ang pamilyang Luo. Nagpatuloy si Zuofan, ano ang relasyon mo sa Yuming Valley? Anong benepisyo ang makukuha mo sa kanila? Umiling ang young miss at mahinang sinabi, hindi ko alam. Paano ka nagkaroon ng koneksyon sa Yuming Valley? Sino ang nasa likod ng pag-ataking ito? Muling sagot niya, hindi ko alam. Galit na hinayla ni Zuofan ang natitirang damit nito. Bulong niya, napakaganda mo at ito na ang huling pagkakataon mo para mapanatili ang iyong dangal. Kung hindi ka pa rin sisigot, kung gayon, ibibigay kita sa 12-12 ng lalaki sa labas. Namula sa galit ang young miss at sumigaw, hayop ka. Malamig na sinabi ni Zuofan, sumagot ka agad, bibilang ako hanggang 3. 1, 2. Tinitigan niya ito at ngumisi, sige, kung yan ang gusto mo. Sa sobrang takot at hiya, isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ng young miss. Sigaw niya, hindi, thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.